Yun po ang ito po ay pinapakita ko lang po para maniwala po yung mga wala pang alam sa solar energy. Hindi po ito, wala pa akong intensyong ipagyabang itong vlog ko na ito, itong nabili namin na ito na solar energy. Hindi po, wala po sa kalubloban ko yan. Ang gusto ko pong mangyari dito, mapanood nyo ito kasi po base sa experience nga po namin, mag-aapat na taon na po itong solar energy. Sa May 10, 4 na taon na po ito. Sa May 10. Kasi ano na ngayon, March. Anong date na ngayon? Nakalimutan ko. Kaya po ito po ay magpapatunay lang na ngayon po, i-compute po natin. Basta po yung tubig, wala pa po yan noon. Itong bill na ito na 4,400 plus, wala pa po sa diesel engine pa po ang ginagamit namin noon. Take note po. Sabihin na natin, madagdagan pa ito ng 1,000 na lang. Pero sa tingin ko po, lampas eh. Lagpas 1,000 ang madadagdag dito kasi yun nga po, depende sa, hindi po kami nagtitipid ng tubig eh. Yun nga po ang kagandahan nitong solar na ito eh. Hindi po kami nagtitipid ng tubig. Marami po kaming inuugasan ditong farm machinery. Yung paglalaba namin, araw-araw halos maglaba. Minsan may isang araw na hindi, pero minsan pagka 2 araw na madami nalabahan. Kasi po nag-aaral yung mga anak, yung anak ko. Pumapasok si Mrs. Yung mga damit namin, yung anak ko na bunso, araw-araw daming labahan. Kaya yung washing machine nga, pinakita ko 2. Kaya nga ho, maraming siguro madadagdag pa dito sa 4,400 plus na ito. 2 buwan po kami na nagkaroon ng bill na ganito. Yung pangalawa, medyo tumaas-taas pa nga ng konti yun. Ang alam ko, 4,500 plus yun eh. Pero hindi ko na nga mahanap. Kaya nga po kami nagdesisyon na bumili nitong solar energy. Simula po noon, nagdesisyon na kami, ni Mrs. na bumili ng solar energy. Ngayon po, panay aircon po kami ngayon. Kasi napakainit na po ng panahon. Alam nyo naman yan. Panay ligo itong mga tao rito sa bahay. Kasi, mainit ang panahon. Ang matindi pa po ang aircon. Isa po yan sa matinding kumukonsumo ng kuryente. Yun po, i-compute ko na po. Halimbawa, sabihin na natin 4,000 na lang yung natitipid ko sa kuryente bawat buwan. I-compute na po natin ilang taon na. Ayan. Ilang buwan ang ipagpalagay na natin yung 4 na taon. Ilan yun? Yung 4 na taon times 4 times 12 equals 48 months. Sa 48 months po, ipalagay na lang natin. Ito na lang, mababang na lang, konsumo, 4,000 ang matipid ko. Kasi nga 300 plus na lang yung Ayan, 4,400 plus pa nga ito eh. 48 times 4,000 na lang po. Sa madaling computation. 48 times 4,000 equals 48 times 4,000 equals, ayan po, mag-compute din po kayo kung nanonood po kayo sa vlog na ito. Ang suma total po sa 4 na taon, kung 4,000 ang matitipid natin, umabot po sa 192,000 pesos.
192,000 pesos ang natipid po namin sa 4 na taon nitong solar energy na ito. Yun po. Pero po, ang pagkakaalam ko po, mataas pa. Kasi kung ipapakita ko yung kumukonsumo sa amin, may compressor pa po kaming yung panglinis ng air cleaner, nung farm machinery, blower, yun po ang nakadagdag. Kasi nung hindi pa kami solar, hindi pa naman namin binibili yun. Kasi maggastos nga sa kuryente. Sa katunayan po, mahirap lang po kami. Kung ganito po ang bill namin, itong 4,400 plus, hindi po namin kayang bayaran yan. Sa totoo lang po, sa loob na isang buwan. sa dami po ng konsumo namin dito sa bahay. Yan po ang nito. Ito po, prove po ito sa mga Kaya sana po nakatulong po itong vlog na ito. Sana po panoorin ninyo itong vlog na ito bago kayo magpa-install ng solar. Yung mga nagpa-install na, alam na nila ito. Alam na nila. Pero yung hindi pa po alam, yung nagbabalak pa lang, panoorin po ninyo ito, itong vlog ko na ito. Sana po nakatulong itong vlog na ito. Maraming salamat po. God bless po. Bye-bye.